Magandang oras mga kababayan, mga ka-TH sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Atin balikan muli ang ating mga lessons nung pag-umpisa pa lamang ng ating channel. Ito yung tungkol sa mga treasure tunnel diagram na vertical tunnel at ito yung medium deposit na tunnel na hindi ganong kalaliman. Okay, ang pinakamalalim ito ay nasa 14 meters at ang pinakamababaw ay nasa 7 meters. So hindi ito giveaway, ito ay medium deposit. Okay, so ang giveaway ay hindi na masyadong nilalagyan niya ng mga signs na katulad nito, colored rock. Sa ibabaw ay may mga buti at porcelana at sa baba nito ay mayroong pudit na bato. Mamaya atin ito tatalakayin at ipapakita ko sa inyo kung paano ginawa ng mga Hapon ito at paano na minsan maghukay tayo, mayroong mga nagkalat na basag na buti, basag na plato, basag na baka. Ito yung explanation niyan mga kababayan. So dito muna tayo. Ito yung layers ng lupa. Ito ay pinicturan ko talaga to nung papunta ako sa Surigao Sur na mayroong nagbabackhoe sa gilid ng daan. So, hindi ito special effects. Ito talagang totoong layer ng lupa. So, sa ibabaw, dahil siya nga ay surface, so organic ang lupa, kaya brown at dark brown ang kulay niya. May pagka-black soil siya kasi fertile, nasa ibabaw eh. Earth crust. Dito tayo sa pangalawang layer, ibang kulay. May pagka-orange brown siya. At dito naman sa pangatlong layer, ay bumalik siya sa pagka-brown. And then baba ay bedrock. So ito na. Bedrock na yan. So ang mga bedrock ay nasa 14 meters yan eh, galing sa ibabaw. Ayan, kaya itong mga medium deposit na ito ay nakalagay yan sa, kung hindi pang bedrock, yun nga, sabi ko ay 14 meters deep or 7, pinakamababaw. Okay, so, paano ba nangyari na dito na portion ay mayroong bato na pagong na nakaturo sa baba, yung nakaganyan, di ba? Nakaturo siya. Sa kabila ay mayroon na namang mukhang ibon na may tuka, nakaturo dyan. At din ang layo niyan ay nasa 7 meters, 9 meters, layo yan. At nakikita natin, parehong nakaturo o baba. At din paghukay natin, hinukay natin dito, ay may nakita kayong mga basag na buti, basag na banga. Paghukay naman dito, dahil diyan nakaturo yung tuka ng ibon, so, meron naman nakita tayong mga basag na buti, basag na jars. And then, pagpatuloy natin ay meron tayong nakitang iba't ibang hugis ng bato, iba't ibang kulay ng bato sa magkabilaan na side. Kasi hindi alam natin na itong dalawang magkaharap dito na turtle at ibon ay ito na pala yung pinakagigit. At ang gitna niyan ay diyan ang sentro ng item. So ngayon, para shortcut natin, mga ka-TH, so ito na yan. Narito ang isang marker na pagong na nakatingin pababa. Dito naman ay parang ibon, parang pagong na nakatingin din pababa. So, akala natin na dito lang yung treasure at dito rin. Pero hindi natin alam na meron siyang disenyo ng inverted pyramid or triangle. Ibig sabihin yan ay talagang totoo yung turo ng kanyang tuka. Dito naman turo ng ulo ng pagong. At kung tingnan natin, naka-triangle ito. Ayan. So, ang ginawa ng Hapon noon ay open cut. So, hinukay nila ito na portion, malawak, 7 meters.
And then, bawat layer ay ginawa nila na hagdan. So, dito, gumawa sila ng hagdan. Dito, dito, ganun din sa kabila. Hagdan, hagdan. At sa bawat hagdan, ay nilagyan nila yan ng mga signs. Sa bawat hagdan na lahat ay nagtuturo papuntang gitna. Okay, so meron akong ginawa dito na tapos na diagram ito. Ayan o. So, malinis na yan. So, dito natin tatalakayin yung saan nakalagay yung mga signs na natagpuan nyo. So, halimbawa, kanina dito yung sinabi ko na parang ibon na bato dito. Nakaturo yan. At sa kabila naman ay pagong nakatingin po baba. Okay, so pag-hukay natin ay meron na tayong nakita dito na layer na mga basag na puti at plato. Ganun din sa kabila. So totoo talaga yan kasi bawat hagdan na ginawa nila, ang mga hagdan na ito ay tag 2 meters to eh. So 2 meters, 2 meters. Ganun din sa kabila. So, bawat 2 meters, nilagyan nila yan ng sign dito sa mga ito. Dito, bato. Sabihin natin, paa. Sa kabila, kamay. At din banda rito ay puso. Diba? Dito, bato ay dunat. At ang pinakasinto talaga niyan, karamihan niyan ay bilog na bato na may butas sa gitna. Minsan, kampana. Parang kampana siya na bato, ganyan. Ano may butas sa gitna. Lahat ng palatandaan na yan na yung baba ng treasure ay yung bato na parang dunat na may butas sa gitna. Pwedeng parang dunat talaga siya at pwede rin pabilog siya na bato na mayroong butas na kahit hindi tumago sa kabila, kahit dito lang sa imabaw yung butas, basta malalim na butas na bilog. Na nilagay dito ang bato na malaki na may butas na malalim diyan. So ang kahulugan niya ay diyan na talaga yan. Treasure vault na ang kasunod. So itong paggawa nila, yung pyramid na shape, napansin nyo, at gumawa sila ng parang hagdan. So sa bawat hagdan ay nilagyan nila ng sign. Halimbawa, itong dito, unang hagdan ito. So dito, naglagay sila ng mga basag na buting, plato, banga, ganon din dito sa kabila, ito, naglagay sila para hindi sila maligaw. Kapag nagukay na sila dyan, ang hanapin nila ay itong dalawang marker lang na ito. Alam nila na anong arrangement ng mga sign sa ilalim ng lupa dahil meron silang hawak na mapa na pinakita ang ganito ang seksyon. So dito, baitang na naman ang hagdan, ibang mga signs na mga nilagay nila dyan. Meron kayo papakita sa inyo. Ito'y example ng nasa ilalim na ng lupa. Itong nakuha namin, merong kamay na nakaturo, para ganyan yung kamay. Meron din parang kuko ng dinosaur, nakaganyan, nakaturo pa rin. Lahat nakaturo siya sa pababa. So ibig sabihin yan, lahat na matulis na bato, nilagay nila sa mga baitang ng hagdan. Every 2 meters yan na baitang. So, bawat baitang ng hagdan ay 2 meters. So, halimbawa, dito mayroong 1, 2, 3, 4. 4 na baitang times 2. So, 8 meters ito. At mayroon pang dito. So, mga 9. Sa example lang. Basta't bawat baitang, nung maghukay sila niyan, nilagyan talaga nila yan ng mga bato na may hugis na nagtuturo kung saan ang item. At itong panghuli dito, ito na yung bato na may butas. Kahit bilog, kahit square, kahit triangle, basta may butas sa ibabaw, yan na yung nagsabi na sintro na ang item at nandiyan na sa baba niya. Okay, so lalim nito, kagaya nito ay nasa 7 meters lang ito mahigit. Pero pinakamalalim, kung hindi pa nila naabot ang bedrock kasi yung pinakasikreto niyan eh. Kung anong lalim ng bedrock, doon sila titigil.
So halimbawa ito 8 meters bedrock na, tigil na sila dyan kasi stable na yung lupa. Hindi na tatagilid, hindi na babaon yung treasure box. Kasi kung dito yan ilalagay nila sa medyo malambot na lupa, meron kasing movement ang earth. Diba, may lindol, kung ano-ano pa na movement, yung tectonic na movement, volcanic movement. Kaya baka tatagilid o baka masira yung mayupi yung mga gold bars kasi malalambot na gold bars yan. Yan ay 24 carats. So, minabuti nila na doon talaga ilagay sa pinaka-bedrock para matibay at hindi nababaon pa yung box ng malalim. Kasi sa tagal ng panahon, bumabaon yan dahil sa napakabigat ng ginto. Kaya sa mga layers ng lupa, mayroong bundok na ang layer ay malalim talaga bago maabot ang bedrock. Mayroong umabot pa ng 20 meters. 20 meters bago maabot ang bedrock. Ang bedrock ay yun na yung parang blue na mga na mga bato. And then habang hukayin mo yun, titigas na yun. So pwedeng gagawa sila ng parang room sa bedrock. I-engrave nila yun. At hindi na kailangan buhusan pa ng simento dahil bedrock na nga eh. Kinakarve nila, initsura na treasure vault. At doon nilalagay yung mga gold bars. At sa kanila simintuhin yung ibabaw. O kung mayroong malalapad na bato, yun yung nilalagay sa ibabaw. Pero karamihan yan, siniminto talaga nila yan, ang ibabaw itong dito. Ayan. So, medium deposit ang tawag dito, pero sa mga medium deposit, pwedeng aabot ng 1 tonelada ang gold bars sa medium deposit. Kapag 3 tons na, yan ay pinakamaliit na yan na treasure bunker. So kung 3 tons, hindi na yan medium, yan ay yung load talaga, mother load na nilalagay na sa bunker na mas malalim na, umabot na siya ng 30 meters pababa ang mga treasure bunker. Kaya ang treasure bunker na pinaka main deposit or mother load ay mahirap talaga yan matuntun. Dahil iniliko-liko nila yan sa ilalim ng lupa. Hindi yan vertical. Yan ay vertical muna and then biglang mag-slant at gagawa sila ng hagdan pababa at bigla na namang mag-horizontal bago sila gagawa sa malalim na, nasa 30 meters ng treasure vault na tinatawag. At gagawa pa sila ng mga ventilation dyan kasi para pag-retrieve nila, kung sakaling babalik sila, ay well ventilated ang mga tunnel. Mayroong singawan ng hangin yan. Kaya magtaka tayo sa bundok, minsan meron tayong makitang mga tubo na 4 inches diameter na bakal, pig iron ang tawag noon. Pig iron, yung parang hindi kinakalawang. Asirao na mga klaseng bakal. Sa ngayon, tinatawag yan na galvanized pipe. GI pipe. Okay, so ito yung pagkagawa. Inverted pyramid, mga katiyets. At hinagdan-hagdan nila yan para paghakot naman nila ng kanilang gamit, di ba? Paghakot nila ng load, ng ginto. Madali rin sila makababa dito sa mga hagdan-hagdan. And then dito nang ideposito nila, pile-pile yan ang mga bari-barita. Pero ito ay medium deposit design. Hindi ito yung tinatawag na treasure bunker. Alright. So dito sa first example, balikan natin. Sa kanyang first layer, ito yung sinabi ko na nilagyan nila ng mga bote, basag na plato. And then sa pangalawang layer, mayroon ng mga bato na may mga itsura. And then pumili sila ng mga bato na bilog-bilog. Kasi ang bilog yan ay swerte sa kanila eh. And then bato na may mga dikulay ng mga bato. At dito sa pangatlong layer ay naglagay na naman sila ng mga dikulay na bato na hindi mo matagpuan sa
sa common. Hindi makikita na common na mga bato, yun ang kanilang hinahanap, hindi ginawang marker underground. Ibig sabihin, kapag nagukay sila at natagpuan itong mga bato na to, na colored, yan na yan, malapit na. So ito yung sinabi ko na bilog na bato, na nilagyan nila ng butas. So itong pinakasikreto niyan, mga katiit. So, ito, kung dito binarina nila, kulayan natin ng dilaw. Halimbawa, ito, binarina nila dyan. So, ibig sabihin yan, ay mayroong item papunta rito. So, ito nga, isang box yan. Ngayon dito may barina na naman, ang bato, binarina, pero hindi tumagos. So, ibig sabihin yan, papunta rito ang item. So, ito nga yun. Kaya kung ito, example, nakita nyo ang bato na may barina dito, binarina. So, ibig sabihin yan, dito papunta ang item. Ngayon, kung nakita nyo sa ilalim ng hukay nyo, 7 meters deep or 14, na mayroong bato na binarina ang gilid, nagaganyan, hindi tumagos. So, ibig sabihin, doon papunta. At nandiyan na, malapit na ang item. Ito kasi yung panghuli nila na marker. Karamihan yan ay butas talaga. Malapad siya na bato at binutas na parang donut. At ibig sabihin yan ay tagos siya at sa baba niya ang treasure box. Okay, so yan lang ang ating naibahagi mga katiit sa disenyo ng medium deposit ng mga Hapon. At dito ay nalaman nyo na kung bakit nagkalat ang mga biyak at basag na mga buti, plato at panga dahil ginawa nga itong sinadyang palatandaan o signs kung saan papunta ang markers. Make that kung saan papunta ang atong direksyon ng mga markers ay doon talaga ang pupuntirihin dahil naroon ang item, lalo na kapag ganito naka-triangle. Ang turo lahat ng signs ay nakaganyan, nagtuturo lang sa isang direksyon. So ibig sabihin yan, triangle ang disenyo ng vertical tunnel. Okay, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa lahat. Hanggang sa muli. Huwag kalimutan mag-subscribe. Yan ay malaking tulong. Paalam. At sana ay surtihin ang lahat.